Paano po kaya kung alam natin kung ano yung mangyayari sa kinabukasan? Alam mo kung sino yung mga taong magiging successful at yung mga taong faithful sa'yo kahit ano ang mangyari. Di ba? Madali lang sana maging papayapa ang buhay natin. Alam mo, si Jesus ay nagtagumpay na dito sa mundong ito. At ang paanyaya niya ay kaya natin ito kung mananalig tayo sa Kanya. Now, sayo po sa John 16:33, no? Ang mga bagay na ito ay sinilita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa akin. Sa sanlibutan ay magkaroon kayo ng kapighatian, ngunit magpakasaya kayo, aking dinaig na ang sanlibutan. Alam niyo po, sa gitna po ng isang mundong puno ng pagsubok, nangako ang ating Panginoong Diyos ng kapayapaan sa magitan po ng ating Panginoong Jesucristo na nagtagumpay sa lahat ng kahirapan. Ang buhay sa mundong ito ay puno ng paghihirap. Ang kapighatian ay isang katiyakan, hindi isang eksepsyon. Alam nyo, ang karamdaman, yung pagkawala, personal na pagsubok, at kaguluhan sa lipunan ay bahagi ng karanasan ng tao. Gayunpaman, nagsasalita si Jesus ng mga salitang may kapayapaan sa kanyang mga alagad. Ang mga salitang ito ay binitiwan bago pa ang kanyang pagka-aresto. Isang panahon ng malalim na kapighatian. Ngunit nangangako siya ng kapayapaan, hindi sa pamamagitan ng pagtaka sa mga paghihirap, kundi sa pamamagitan ng pagdaig sa mga ito. Ang sabi sa Christ Object Lessons, page 319, ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang presensya ni Kristo. Napakaganda. Tayo ay magkakaroon ng kapayapaan kung kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman, tayo ay magtiwala sa Kanya at ibigay natin ang ating sarili sa Kanya. Tingnan po muli natin yung ating pong teksto sa English naman. John 16:33. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Ulitin po natin. John 16:33. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Ito po ay napakagandang pag-asa at pangako ng ating Panginoon. Bibigyan po tayo ng kapayapaan. Bibigyan tayo ng peace ng ating Panginoon. So, ang ating pong talata ay meron akong bibigay sa inyo na 5 puntos. At gagamitin po natin yung acronym na peace. Yan. Kung naiisip ninyo na kayo ay pagod o nahihirapan o kaya ay walang kapayapaan, at tandaan natin na magkaroon tayo ng peace. P-E-A-C-E. Ano ba yung mga puntos po na yon? Una, yung letter P, peace in the presence of Christ. May kapayapaan po tayo sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Yan, napakaganda na yan ang mangyayari kapag nasa ating Panginoong Jesucristo. Letter E, expectation of tribulation. Inaasahan po natin yung kapighatian. Ayan, ay wag po nating iisang tabi. Sabihin na, parang tatalikuran lang, asahan po natin na merong kapagitan. Kapag ready po kasi tayo, ay mas magiging magaan sa atin. Letter A, assurance in Christ victory. Tiwala sa tagumpay ng ating Panginoong Kristo. Talagang meron pong pagtitiwala tayong dapat sa puso natin na ang ating Panginoon ay nagtagumpay na. And letter C, courage in Christ promise. Tapang sa pangako ng ating Panginoon. Ibig sabihin, pananalig sa pangako ng ating Panginoon. And letter E, endurance in faith. Pagtitiis na meron pong pananampalataya. Alam niyo po, tayo ay nandito sa mundo, kailangan natin magtiis. Pero tayo rin naman ay sasama ng ating Panginoon. Okay? So yan po, yung 5 puntos. P-E-A-C-E. So, check po natin yung unang puntos. So, point 1, letter P,
peace in the presence of Christ. Ang sabi po dun sa text kasi, these things I have spoken unto you that in me ye might have peace. No? Ang mga bagay na ito ay sinilita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa akin. Napakaganda po na binabanggit po dito. Kapayapaan ay matatagpuan kay Kristo, hindi po sa kalagayan po natin. Yung nag-aalok po na magkaroon tayo ng kapayapaan dito sa mundo ay ang ating Panginoon. Ito po ang tunay na kapayapaan, hindi yung kapayapaan na galing lamang doon sa ating mga security sa paligid. No? Pag alam po natin na ang ating Panginoong Kristo ay kasama po natin at tayo mananatili sa kanyang presensya, meron tayong kapayapaan. Alam niyo po yung salita na ito na ginamit o sinabi ng ating Panginoon, hindi lang po ito pangako. Ito po ay regalo na makakamtan noong kung tayo ay mananalig sa Kanya. Now, sabi po sa Philippians 4:7, the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ. No? Ang kapayapaan daw po ng ating Panginoong Diyos, no? Ay lumalampas doon pa sa pag-iisip o kaunawaan ng mga tao. No? Ay siya po ang mag-iingat sa mga puso natin. Ito ay pag-iisip na kay Kristo. Ang sabi pa sa John 14:27, peace I leave with you, peace I give unto you. No? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibibigay at binibigay ko sa inyo. Napakaganda po. No? Iniwan at ibibigay. Ibig sabihin, bago pa man tayo mabuhay, ay meron ng iniwan ang ating Panginoon na kapayapaan para sa atin. At kung tayo ay mananalig sa Kanya, tayo magkakaroon pa rin ng kapayapaan. Dahil ito po ay patuloy, no, ang kapayapaan na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Okay? Ang sabi po sa Desire of Ages, page 301, Christ is the source of all peace, a peace that is unshaken by circumstances. No? Ang ating Panginoong Kristo ang pinagmumulan ng lahat ng kapayapaan. Isang kapayapaang hindi natitinag, no, ng kung anumang kalagayan. Kaya nga, kahit ano pa ang ating karanasan, kahit pa sabihin natin na napakalalim ng problema po natin, kapag ang kapayapaan natin ay galing sa ating Panginoon, hindi po tayo matitinag. Hindi matitinag ang kapayapaan na galing sa ating Panginoon. Kaya ang kapayapaan ay hindi po isang destinasyon. Ito po ay isang relationship, no? Itong relasyon, no? Maglaan po tayo ng oras sa araw-araw upang makasama po natin ang ating Panginoon Kristo sa magitan po ng mga pananalangin, ng ating pong pagmumuni-muni at ang ating pong pagsamba. Ang pangalawang puntos, letter E, no? Expectation of tribulation. No? Inaasahan ang kapighatian. Sabi po dito, in the world ye shall have tribulation. Yun po yung sinabi sa text. Sa sanlibutan ay magkakaroon kayo ng kapighatian. Alam niyo po, yung kapighatian ay isang realidad. No? Ito po ay nangyayari dito sa mundong ito. Magkakaroon po ng mga hamon sa buhay. Magkakaroon ng paghihirap. No? Magkakaroon ng sakit at magkakaroon ng mga pasakit. No? Ang pangako ay naghahanda sa atin, no? Hindi para po sa isang buhay na walang kahirapan, kundi para sa isang buhay na may pag-asa sa gitna po ng kahirapan. Tingnan niyo po dito, no? Huwag po natin isipin na kapag tayo nananalangin o tayo ay nananalig sa ating Panginoon, wala nang dadating kahirapan. No? Ang sabi po dito, in the world ye shall have tribulation, no? Mangyayari, magkakaroon ng tribulation. Pero ano po ba ang dapat na maging natin dyan? Tugon. Sabi po sa 2 Timothy 3:12, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. No? So sabi po dito, no? Lahat ng nagnanais mamuhay ng may kabanalan kay Kristo ay magsisilikha, no? Magsisilikha ng pag-uusig. Yun po pala,
binabalaan na po tayo, binibigyan na po tayo ng paunang babala at salita ng ating Panginoon. Na kapag tayo ay mabubuhay, kahit na kay Kristo po tayo, meron pong pag-uusig na mangyayari. Kaya nga, napaka-importante, maisip po natin ito, na kapag tayo nahihirapan, tayo may persecution, huwag po nating sabihin na iniwan na tayo ng ating Panginoon. No? Na tayo po ay wala ng pag-asa. Ang sabi pa sa John 15:20, if they have persecuted me, they will also persecute you. Kung ako'y kanilang inusig, kayo rin ay aakusahan din nila. Kaya nga napaka-importante, maging handa po tayo sa mga ganito. At huwag po nating isipin na ang ating Panginoon ay iniwanan na tayo po ay inabandona ng ating Panginoon. Dahil sa buhay po natin, magkakaroon tayo ng mga persecution. Sa buhay natin, magkakaroon ng mga pagsubok. No? Huwag po nating isipin na iniwan tayo ng ating Panginoon. Sabi po sa Christ Object Lesson, page 326, trials are not signs of God's absence, but opportunities for Him to reveal His power. No? Yung mga pagsubok daw po, hindi po ito tanda ng kawalan ng Diyos, kundi ito po ay yung pagkakataon upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Napakaganda po, no? Sa pagsubok na nararanasan po natin, kapag tayo ay nagtiwala at nagtalaga ng sarili natin sa ating Panginoon, no? Ipapakita po niya yung kapangyarihan niya at ito ay mararanasan po natin. Kaya huwag po tayong maggulat sa mga pagsubok. Huwag po natin isipin na, ay wala na, may pagsubok na. Hindi po ganyan. Hindi ibig sabihin na tayo ay payapa, na wala tayong hinaharap na mga kapighatian ay nasa atin ng ating Panginoon. Maaring kabaliktaran din yan. No? Maaring ang kaaway din ay gumagawa ng paraan na parang, payapa yung buhay mo, no? Walang nangyayaring mga masasama, walang mga nangyayaring na mapagsubok, at ikaw naman ay kampante ka at hindi na nanalangin, hindi na nagbabasa ng banal na kasulatan, hindi na rin nagtitiwala sa ating Panginoon. Alam niyo po, ihanda po natin ang puso natin na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos sa kabila po ng mga pagsubok na dumadating. Pero kung wala mang pagsubok, wala mang trials, ay patuloy pa rin tayong manalangin, patuloy pa rin tayong mag-aral ng salita ng ating Panginoon at patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Okay? Ang pangatlong puntos, letter A, assurance in Christ victory. No? May tagumpay no? Kapag tayo po ay nakay Kristo. No? Talagang yan ang pangako ng ating Panginoon. Sabi po dun sa text but be of good cheer, I have overcome the world. No? Ngunit magpakasaya kayo, aking dinaig ang sanlibutan. Alam niyo po, tiniyak ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na kanyang dinaig na ang sanlibutan. Yung mga sistema dito, mga problema dito, yung mga kapangyarihan dito sa mundo, natalo na yan ng ating Panginoong Kristo. Nagawa na niya na mapanagumpayan ang mga bagay na ito. Alam niyo po, yung tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan, tagumpay ng ating Panginoon laban sa kamatayan, at yung mga kasamaan, yung mga pundasyon ng kasamaan, na panagumpayan na ng ating Panginoon yan. Kaya nga kung tayo ay nakay Kristo, meron mang pagsubok, problema, tayo ay magtatagumpay at magkakaroon ng kapayapaan. Alam niyo po yung tagumpay ni Kristo ay ang ating tagumpay din naman. Tayo ay kasali sa kanyang tagumpay sa magitan po ng pananampalataya. Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa. No? Manampalataya tayo sa ating Panginoon. Dahil sa Kanya, nagkaroon tayo ng tagumpay. Now, sabi po sa Romans 8:38, nay, in all these things, ye are more than conquerors through Him that love us. No? Ngunit sa lahat po ng mga bagay na ito, sabi, no? ay lalampas tayo sa mga nagtatagumpay sa magitan po ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Ibig sabihin, more than conquerors. No? Hindi lang po tayo mananagumpay.
higit pa sa mananagumpay ang ating pong mararating sapagkat ang ating Panginoon ang kasama po natin. Tayo siguro dito ay kung sarili natin, maaaring magtatagumpay tayo. No? Tatalikod lang tayo sa mga pagsupok. No? Iiwanan lang po natin yan. Pero alam niyo po, kapag tayo ay nananalangin sa ating Panginoon, maaaring mabaliktad pa ng ating Panginoon. For example, tingnan po natin, halimbawa, meron tayong kapitbahay, no? Na lagi tayong inaaway, nagtatapon, o maaring hindi natin sila pansinin. Maaring iiwasan na lang natin sila. Pero alam nyo, kapag tayo ay nananalangin, tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon at ipinapanalangin po natin yung kapitbahay natin na gumagawa ng hindi maganda sa atin, hindi lang tayo magkakaroon ng kapayapaan dahil iniwasan natin. Dahil maaaring gumawa ang ating Panginoon, ang banal na Espiritu, na baguhin yung puso ng tao. No? At tayo ay magiging daan para bigyan sila ng magandang kinabukasan o magandang relationship sa bawat isa sa atin. Dahil ang ating Panginoon ang siyang gumagawa. Now, sabi pa sa 1 Corinthians 15:57, "But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ." No? O hindi lang po pala tayo ay mananagumpay sa sarili po natin, kundi sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo, tayo ay mananagumpay. Sabi po sa Desire of Ages, page 799, Christ's victory on the cross is the guarantee of our victory in Him. No? Ang tagumpay ng ating Panginoong Kristo doon sa cross, yun po ang garantiya ng ating tagumpay sa Kanya. Napakaganda po. No? Kapag nahaharap po tayo sa mga pagsubok, alalahanin po natin na si Kristo ay nagtagumpay na. Ang tagumpay kay Kristo ay nangangahulugang kapayapaan sa gitna po ng anumang pagsubok. Napakaganda po na tayo, anuman ang kinakaharap po natin, tayo po'y mananagumpay. May kapayapaan po tayo. Dahil kasama natin ang ating Panginoong Kristo. Siya ang nagbibigay tagumpay sa atin. Okay? Ang pang-apat po na puntos, letter C, sa ating pong acronym, Courage in Christ Promise. Yan po talaga. May tapang tayo sa pangako ng ating Panginoon. Sabi po dun sa text, be of good cheer. Ngunit magpakasaya kayo. Now, inaanyayahan po tayo ng ating Panginoon na maging matapang. Hindi po matakot. Kahit po sa gitna ng kapighatian, maaari po tayong magpakasaya dahil ang pangako ay nangyayari dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang pangako ng ating Panginoon, ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa at kapayapaan dahil siya po ang nagbibigay ng patuloy na biyaya sa atin. Alam niyo po, ang tapang kay Kristo, hindi po tungkol sa pagkakawalang, parang hindi tayo kibit balikat, parang ganyan na po, Hindi po tayo nagiging matatag dahil sa meron tayong pinangahawakan na talent natin, o kaya lakas ng loob. Tayo po ay merong tagumpay dahil hinahawakan tayo ng ating Panginoon. Patuloy na ginagabayan tayo ng ating Panginoon. Now, sabi po sa Joshua 1:9, "Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest." Ang ganda pong pangako nito. Ang sabi po dito, wag lang tayong tatalikod doon sa mga pagsubok o tatakbo mula sa pagsubok. Sabi dito, magpakatatag daw po tayo, magpakalakas po tayo, at huwag matakot. At huwag din daw po tayo manlupaypay. Bakit tayo hindi manlulupaypay? Dahil bakit tayo huwag matatakot? Bakit tayo magpapakalakas? Sapagkat ang ating Panginoong Diyos kasama po natin saan tayo magpunta. Now, hindi lang po ito basta-basta sabihin natin ganun, Panginoon, samahan mo ko ngayon.
At araw-araw, isang linggong hindi ka na nananalangin, pero kasama ka pa ba rin ng Panginoon? Hindi po. Ito po ay bawat minuto, bawat oras, no? Ating ilalagak yung sarili natin sa ating Panginoon. At hindi po tayo matatakot dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Now, isa po sa Isaiah 41:10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am your God. O huwag tayong matakot sapagkat tayo'y kasama ng ating Panginoon. Huwag tayong manlupaypay sapagkat kasama po natin ang ating Panginoong Diyos. Sabi po sa Ministry of Healing, page 469, courage is not the absence of fear, but the triumph over it. No, ang tapang daw po ay hindi kawalan ng takot, kundi yung tagumpay, laban dito sa takot, no? Alam niyo po, maaaring sabihin natin matapang tayo. Maraming mga tao matatapang. Pero, hindi ibig sabihin ay wala sila, no? Wala silang takot. Kundi ang takot po ay nandyan, ngunit nagtatagumpay tayo dahil nagtitiwala tayo. May tiwala tayo sa ating Panginoon na kasama po natin. Maging matapang po tayo sa harap ng takot, tumayo tayo ng matatag dahil alam po natin na ating Panginoon kasama natin at nagwagi na siya sa laban. Okay? Ang panglimang puntos doon sa acronym natin na peace, no? Endurance in faith. No? Sabi po doon sa text, I have overcome the world. Ako ay dinaig ko na ang sanlibutan. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Alam niyo po yung pagtitiis, ito po ay nakabatay sa pundasyon ng tagumpay kay Kristo. Yung kaalaman na si Jesus ang nagtagumpay na laban sa mga tukso, sa mga sakit, mga pasakit, mga kasalanan dito sa mundo, ay nagbibigay po sa atin ng lakas upang magtiis, no? Na may pananampalataya. Kaya napaka-importante po na malaman na yung kakampi natin ay nagtagumpay na. Ang ating Panginoon ay nagwagi na, no? Tayo po ba isasali pa doon sa talunan? Siyempre hindi na. Ang pananampalataya po na may tagumpay na tayo dahil kay Kristo ay nagpapatibay sa atin sa kabila po ng pagsubok. Okay? Now, sabi po sa James 1:12, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life. No? Mapalad daw po na tayo nagtataglay ng pagtitiis sapagkat kapag tayo po ay nasubok, tayo po ay tatanggap ng korona ng buhay. Yan naman ang gantimpala. Ang maganda po dito, kapag tayo nagtiwala sa ating Panginoon, sa buhay na ito, meron tayong kapayapaan. No? At sa kabila, no, sa kabila o sa ibang mga tao, wala po silang kapayapaan. Ang problema, kapag hindi sila nagtitiwala sa Panginoon, hindi rin po sila makakatanggap ng putong ng buhay. Hindi sila maliligtas. No? Nakakalungkot. Wala nang kapayapaan dito sa mundo, hindi pa maliligtas. Pero tayo po, mapapalad po tayo. Dahil hindi man tayo makaranas ng mga walang kapayapaan sa buhay o walang problema sa buhay, dahil alam po natin, no, magkakaroon tayo ng problema. Kailangan natin magtiis. Pero sa kabila po ng pagtitiis, kapag tayo nagtiwala sa ating Panginoon, may pagsubok man, makakatanggap tayo ng korona ng buhay. Sabi po sa Hebrews 12:1 and 2, let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. No? Pagpatuloy daw po tayo na may pagtitiis, takbuhin po natin ang itinakda sa atin at tumingin tayo kaya sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, kapag tayo ay tumingin sa ating Panginoon, no? Magtatapos tayo sa ating pong takbuhin. At ito ay mangyayari kapag meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi po sa Steps to Christ, page 70. Endurance in faith comes from knowing that the outcome is already secured. Ang pagtitiis po sa pananampalataya ay nagmumula sa kaalaman na kinalalabasan
yung problema ay tiyak na po, no? Ay tiyak na tayo ay magtatagumpay na, no? Kaya nga napaka-importante na panghawakan po natin ito. Ating i-claim, no, na tayo ay magtatagumpay dahil kasama natin ang ating Panginoon. Magtiwala po tayo, no, ng ating Panginoon ay nagtagumpay na upang tayo po ay patuloy, no, na makapagtiis sa karera ng buhay. Magtuon tayo doon sa pagtatapos na mananatili tayo kay Kristo. Alam niyo po, dito sa John 16:33, nag-aalok po ito ng kapayapaan kay Kristo kahit na po sa gitna ng kapighatian. Naulitin po natin yung ating po acronym, peace, no? P, peace in the presence of Christ. No? May kapayapaan sa presensya ng ating Panginoon. E, expectation of tribulation. No? Inaasahan ang kapighatian. Wag po natin sabihin wala, no, ang kapighatian. Pero inaasahan natin, ibig sabihin, kailangan natin maging handa. Letter A, assurance in Christ's victory. Tiwala, no, na ang ating Panginoon ay nagtagumpay na. Letter C, courage in Christ's promise, no. May tapang sa pangako ng ating Panginoong Kristo. At letter E, endurance in faith. Pagtitiis na meron pong pananampalataya. Alam niyo po, may isang bata, no, kapag siya po ay haharap sa isang bagyo sa gabi, no, alam natin na may kumpiyansa siya sa kanyang magulang. No? At dahil alam niya na kapag kasama niya yung kanyang magulang, ay meron siyang kapayapaan. Ganito rin po tayo kapag may bagyo, no, na dumarating sa atin, o magiging matatag tayo sa presensya ng ating Panginoon dahil siya ang magdadala ng kapayapaan sa atin. Sa gitna po ng mga problema, no, magkaroon tayo ng tapang dahil si Kristo ang tagumpay po natin at siya po ay nagtagumpay na. Magtiwala po tayo sa Kanya at patuloy tayo mamuhay ng may kapayapaan. Alam niyo po, yung kapayapaan ay makukuha natin ngayon pa lamang dahil tayo ay na kay Kristo. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kami ay inyong patuloy na ginagabayan. Samahan nawa po kami, Panginoon, at kayo nawa po ang magbigay ng kapayapaan sa amin. Hinihiling po namin na sa inyo nawa manggaling ang tapang po namin, hindi dahil sa kalakasan po namin, kundi dahil kayo ay nagtagumpay na sa pagsubok na dumadating sa buhay namin. Kaya po, Panginoon, tinatalaga namin ang aming po mga sarili sa inyo. Samahan po kaming palagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.